Manong driver, dito po ba talaga yung huling babaan papuntang San Vicente? Sa may paanan ng bundok na po? Oo, doktora. Dito na ang dulo ng biyahe mula dito eh. Lalakarin mo na lamang ng kaunti. Makikita mo ng klinika ng baryo pero kung ako sa'yo magmadali ka na. Dahil papalubog na ang araw at ngayong gabi. Bilog ang buwan, ano? Bakit po? May special po ba sa gabing may bilog na buwan? At dito po sa baryo ninyo? Hindi naman sa espesyal, pero sabi ng mga matatanda ay nagigising daw ang mga bagay na hindi dapat gumagala sa gabi. Kaya kung may marinig kang kakaibang tunog, huwag mo na lamang pansinin, Dok, ha? Huminto ang jeepney sa gilid ng makitid na kalsadang napapaligiran ng palayan at matataas na puno ng niyog. Bumaba si Dr. Amelia Navarro, dalang kanyang maleta at isang backpack na puno ng medical equipment. Sanay siya sa ingay ng Maynila, sirena ng ambulansya, busina ng sasakyan at walang tigil na paggalaw ng lungsod. Ngunit dito sa baryong yon, sa Bicol, kakaibang katahimikan. Kuya Bangis. Habang naglalakad siya papunta sa maliit na klinika ng baryo, napansin niyang may mga taong nagbubulungan habang nakatingin sa langit. Ang buwan ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Nako! Kompleto na naman ang buwan ngayong gabi. Sana'y walang mangyari na naman, ano? Oy, paring Jonard, huwag kang magsalita ng ganiyan. Baka marinig ka ng kung ano Napakunot ang noo ni Amelia. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may takot sa hangin. Pagdating niya sa klinika ay sinalubong siya ng isang matandang babae na may bitbit na mga halamang nakatali sa tela. Ikaw siguro yung bagong doktora na pinadala mula sa Maynila, ano? Ako si Tala, ang hilot at manghihilot dito sa baryo. Oo po, ako po si Dr. Amelia Navarro. Salamat po at may tumutulong sa klinika ninyo. Mukhang maliit lang pasilidad pero kaya naman nating pagandahin ito. Hindi lang sugat at lagnat ang kalaban ng mga tao dito, doktora. Minsan may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Ganun po ba? Anong klaseng bagay ang tinutukoy niyo po? Napabuntong ng hininga si Tala at umupo sa kahoy na bangko. Nitong mga nakaraang linggo, may mga alagang kambing at manok, maging ang baboy na natagpo ang patay, pero walang dugo. Para kang may sumipsip sa kanila at may mga buntis na babae na nagsasabing may naririnig silang tunog sa gabi. Anong klaseng tunog po yun, Aling Tala? Parang tik-tik na mahina daw sa bubong, parang pakpak na malaki. Sa bintana ito naririnig kapag lumalakas ang tunog Ibig sabihin daw ay malapit na ang nilalang na iyon. Baka po magnanakaw lang ng hayop o aso ang naririnig ninyo. Pwede nga pong baka ibon lang yun Sana nga ganun lang, doktora. Pero ayon sa baryong ito, may matagal ng kwento tungkol sa aswang. Isang nilalang na kayang mag-anyong tao sa araw, pero nagiging halimaw kapag sumapit ang dilim. Naintindihan ko po na bahagi ng kultura ang mga gantong paniniwala, pero bilang doktor po, kailangan kong maniwala sa mga ebidensya at siyensya. Hindi kita pipilitin, doktora, pero tandaan mo, minsan ang hindi pinapaniwalaan ay siyang ang totoo. Lumipas ang mga araw at nagsimulang masanay si Amelia sa tahimik na buhay sa baryo. Isang umaga, may dumating na lalaki na may bitbit na malalaking kamera at backpack. Magandang umaga. Kayo po ba ang doktor dito? Ako po si Miguel Serrano. Gumagawa ako ng dokumentaryo tungkol sa kalusugan sa mga liblib na baryo. Opo, ako si Amelia. Kung gusto mo makita ang kalagayan ng rural clinic, pwede ka namang sumama sa rounds ko. Ayos ho yun. Gusto kong ipakita sa mga tao sa lungsod na kung ano talaga at gaano kahalaga ang mga doktor na kagaya mo dito. Habang nag-uusap sila, ay may batang tumakbo papalapit sa kanila. Uy, kuya!
Ano yung lumilipad na parang maliit na eroplano na hawak mo? Ah, ito ba? Drone ito. Gusto mo bang makita kung paano to lumipad? Opo, kuya. Gusto ko, baka makita natin yung buong baryo mula sa langit. Tumawa si Miguel habang nilabas ang drone. Sa unang paglipad nito ay nagsigawan sa tuwa ang ilang bata sa paligid. Pagsapit ng gabi, nagtipon ng mga tao sa maliit na kapilya para sa pulong ng baryo. Doon unang nakita ni Amelia ang isang babaeng bagong dating. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Silvia Reyes mula sa foundation na natulong sa pagbuo ng buong sistema ng malinis na tubig dito sa baryo ninyo. Agad na napansin ng maraming binata ang kanyang ganda at kumpiyansa. Parang artista ang dating ng bagong bisita, no? Ngunit sa likod ng mga ngiti ay may isang lalaking nakamasid lamang. Doktora, payo ko lang sa iyo mag-ingat ka sa mga bagong mukha sa baryo. Hindi lahat ng dumarating dito ay may gandang dahilan, ano? Bakit naman po ganun ang iniisip ninyo, Kapitan Lito? Dahil may mga kwento na kapag may bagong dumadating minsan doon nagsisimula ang gulo, lalo na kung ang hinahanap ng nilalang sa gabi mga mahihinang nilalang. Ang ibig niyo po bang sabihin, may aswang talaga? Tunay ba yung kinukwento nila? Oo, doktora. Dahil sa baryong ito, ang mga unang pinupuntiran ng halimaw ang mga sanggol, ang mga may sakit at mga taong walang kalaban-laban. Napatingin si Amelia sa madilim na kakahuyan sa likod ng kapilya. Sa unang pagkakataon, mula ng pagdating niya sa baryo, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. At sa malayo, sa pagitan ng mga puno ng niyog, tila may mahinang tunog na dumadaan sa hangin. Doktora, tulungan niyo po ako. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa kambing namin kanina. Okay naman siya kanina kaso ngayon... Mag-relax ka muna, Rosa. Ano bang eksaktong nakita niyo? Sabihin mo sa akin ng maayos. Pagpunta namin sa kulungan, nakahiga siya sa lupa. Bukas ang tiyan, pero parang walang dugo kahit ilang patak. Walang dugo po? Sigurado ka bang wala talagang tumulo o nagkalat sa paligid? Ay, doktora, wala talaga. Parang may sumipsip sa lahat. Maagang dumating sa Amelia sa maliit na kubo ni Rosa. Nakatayo sa tabi ng kulungan ng ilang kapitbahay habang nakatingin sa bangkay ng kambing. Nakabukas ang tiyan nito, ngunit kakaibang itsura ng sugat. Malinis, parang may matulis na bagay na pumasok at lumabas. Lumapit si Tala at tumingin lamang sandali bago marahang umiling. Ay, hindi ito gawa ng aso o mabangis na hayop, sambit ni Tala. Paano nyo nasabi yun, Aling Tala? Hindi pa nga natin nasusuri ng mabuti yung katawan. Dahil kung aso ito, may kalat na laman at dugo. Pero tingnan mo, doktora. Parang ininom ang dugo at iniwan lamang ang katawan. May ibang paliwanag siguro dyan. Baka may taong gumagawa nito. May mga sugat na hindi gawa ng tao yun. Amelia, ito ang isa sa kanila. Tahimik ang paligid habang nakatingin si Amelia sa katawan ng kambing. Kahit siya ay hindi makahanap ng simpleng paliwanag. Doktora, may alam ka ba kung bakit takot ang mga buntis dito kapag bilog ang buwan? Dahil sa kwento niyo siguro tungkol sa aswang. Hindi lang kwento yon, sabi ng matatanda. Ang aswang ay may mahabang dila na parang tubo na kayang pumasok sa bintana o bubong para lamang sumipsip ng dugo o kahit sanggol sa sinapupunan ng ina. Napahawak si Rosa sa kanyang tiyan. Doktora, ilang gabi na akong nananaginip na may pulang mata sa bintana namin. Parang may nakamasid sa akin. Natatakot ako sa pagkabuntis ko. Panaginip lang yun, Rosa. Relax ka lang. Stress siguro dahil buntis ka. Babala yan, Rosa. Babala. Natahimik si Amelia, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Mas mahalagang siguraduhin nating ligtas ang bahay niyo. Maglalagay tayo ng ilaw sa paligid at isasara ang mga bintana sa gabi.
Lumipas ang ilang araw at naging usap-usapan sa baryo ang pagkamatay ng kambing. Dumating muli si Miguel sa klinika, dala ang ilang bagong kagamitan. Doktor, kung totoo man o hindi yung sinasabi nila, gusto kong makuha sa camera yun. Ibig mo sabihin, gagawa ka ng dokumentaryo tungkol sa mga aswang? Hindi eksakto. Gusto ko lang ipakita kung paano nabubuo ang takot ng isang komunidad. Pero may kakaiba man tayong makita. Bonus na yon. Basta, huwag mong takutin lalo na yung mga tao dito. Relax lang, doktora. Ano ka ba? Maglalagay lang ako ng audio recorder sa paligid para marinig kung may kakaibang tunog sa gabi. Kinagabihan ay nilagay nila ang mga recorder sa bubong ng klinika at sa ilang puno sa paligid. Pinapalipad din ni Miguel ang mga drone sa itaas ng kulungan ng mga hayop. Habang pinapanood nilang video, may napansin si Miguel. Sandali, doktora. Tingnan mo to. Ano yun, Miguel? Mga bakas ng paa sa lupa. Lumapit si Amelia sa screen. Parang normal na bakas lang ng paa ha. Hindi. Tingnan mo mabuti. Baliktad ang direksyon ng mga daliri, doktora. Parang paatras nga yung paa. Oo. Parang may nilalang na naglalakad na pabaliktad ang paa. Napailing si Amelia. Baka may nagbibiro lang dito sa baryo nyo. O baka hindi. Kinagabihan, naglalakad si Amelia pabalik sa klinika matapos bisitahin ng isang pasyente ay napansin niya ang isang figurang naglalakad papunta sa ilog. Agad niyang nakita ang babae kahit madilim. Si Sylvia yun. Magandang gabi, doktora. Hindi ko alam na nasa labas ka pa pala ngayon. Oo. Galing lang ako sa bahay ng pasyente. May pupuntahan ka pa ba? Sandali lang. May kukunin lang ako sa ilog, no? Nagpatuloy sa paglalakad si Sylvia papunta sa kakahuyan. Hindi alam ni Amelia kung bakit pero bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kutob. Tahimik siyang sumunod mula sa malayo. Habang papalapit sa ilog, narinig niya ang kaluskos ng mga dahon. Sylvia? Nandyan ka ba? Walang sumagot. Sa halip ay may dumaan ng malaking anino sa ibabaw ng mga puno. Parang may pakpak na dumampi sa hangin. Napalingon si Amelia at nakita ang isang maitim na hugis na mabilis na lumipad papunta sa kakahuyan. Ilan sandali lang ay lumabas si Sylvia mula sa gilid ng ilog na parang walang nangyari. Oh, doktora, bakit nandito ka? Parang may hinahanap ka. Kala ko kanina umuwi ka na. May nakita lang akong anino kanina. Ha? Baka paniki lang iyon. Marami talaga dito sa ilog. Ngumiti si Sylvia ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Habang naglalakad pabalik sa baryo ay narinig ni Amelia ang isang pamilyar na tunog. Isang tik-tik. Mahina sa simula, ngunit habang tumatagal ay lalo itong nagiging tahimik. At doon niya naalalang sinabi ni Tala. Kapag humihina ang tunog ng tik-tik, ibig sabihin, mas lalo itong lumalapit. Kuya Miguel! Bilisan mo na! Ilipad mo na yung drone. Gusto ko na makita kung gaano kadami ang tao dun sa plaza. Ano ka ba, Kiko? Sandali lang, inaayos ko pa yung camera. Ayoko naman malaglag ito sa gitna ng sayawan, ano? Ikukuha ko ng live sa cellphone ko. Siguradong maraming manonood nito sa internet at sa YouTube. Live stream sa Barrio Fiesta. Mukhang ikaw ng bagong reporter dito, ah. Sa gitna ng plaza ng barangay San Vicente ay nagsimula ang taunang pista. Nakaayos ang mga kubol na may banderitas, may mga tindahan ng pagkain, may lechon na iniikot sa uling at may karaoke contest na halos hindi matapos dahil sa dami ng gustong kumanta. Ang mga tao ay nagsusuot ng makukulay na maskara. Mga maskarang kahoy, karton at tela na may kakaibang disenyo. Lumapit si Doktora Amelia kay Tala habang pinagmamasa ng mga sumasayaw sa gitna ng plaza. Tala! Uy, Aling Tala! Bakit karamihan sa kanila may suot na maskara? Parang hindi lang naman ito dekorasyon na.
Hindi nga, doktora. May paniniwala ang mga ninuno na kapag may maskara ang mga tao, nalilito ang mga masasamang espiritu kung sino ang tunay na biktima. Ibig niyo pong sabihin, pati aswang malilin lang sa maskara? Hindi lang maskara, doktora. Pati ingay at liwanag ay nakakapagpaalis sa kanila. Kaya tuwing pista, masaya ang baryo dahil hindi sila makalapit sa dami ng ilaw at ingay. Habang nag-uusap sila ay narinig ang malakas na hiyawan mula sa mga kabataan. Kuya Miguel, nakikita ko po sa cellphone ko yung buong plaza. Parang nasa langit tayo. Ayos yan. Ipakita mo sa mga kaibigan mo sa lungsod kung gaano kasaya dito sa baryo, no? Maraming nanonood, kuya. Sabi nila parang pelikula daw yung live ko. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka matitisod habang naglalakad, ha? Habang lumilipad ang drone ni Miguel sa ibabaw ng plaza, kumikislap ang mga ilaw ng parol at mga bombilya. Ang ingay ng karaoke, tawanan ng mga tao, tugtog ng mga banda ay pumupuno sa hangin. Ilang sandali pa ay nagsimula ang pinakahihintay ng lahat, ang sayawan sa buwan. Mga kabarangay ko! Magsisimula na ang sayawan natin sa buwan. Magsuot ng maskara at sumayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hey, go! Pumasok sa gitna ng plaza ang mga mananayaw na may maskara. Sa gitna nila ay may isang babaeng nakasuot ng pulang shawl, gumagalaw ng kakaiba. Magaan ngunit halos hindi sumasayad ang paa sa lupa. Napansin agad yun ni Amelia. Aling Tala, sino yung babaeng nakapula? Hindi ko rin kilala, pero kakaiba ang galaw niya, ano? Habang sumasayaw ang babae ay parang lumulutang ang kanyang katawan sa ritmo ng tugtog. Ang mga tao sa paligid ay tila nahihipnotismo sa kanyang galaw. Lumapit si Amelia upang mas makita ang kanyang mukha. Napakaganda ng sayaw mo, parang wala kang bigat sa katawan. Huminto ang babae at tumingin kay Amelia. Sa sandaling yon ay napansin ng doktora ang kakaiba. Ang refleksyon niya sa mata ng babae ay baliktad. Parang nakabitin sa kisame. Sandali. Bago pa siya makapagsalita, ay ngumiti ang babae. Minsan, doktora, hindi lahat ng nakikita ng mata ay dapat pagtiwalaan, ha? Pagkatapos ay tumawa siya ng mahina. Isang hungkag at malamig na tawa. At sa isang iglap ay nawala siya sa gitna ng karamihan. Aling Tala, nakita mo ba yun? Anong nakita mo, doktora? Yung refleksyon ko sa mata niya baliktad. Biglang nagbago ekspresyon ni Tala. Yon ang isa sa mga palatandaan. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, ay may isang lalaking tumatakbo papunta sa kanila. Doktora! Si Rosa! Bigla raw sumakit ang tiyan! Parang manganganak na! Agad tumakbo si Amelia papunta sa kubo ni Rosa. Pagdating niya sa loob ay nakita niyang nakahiga si Rosa habang hinihingal. At sa tabi nito ay nakaupo si Sylvia na may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Doktora, buti dumating ka. Pinapainom ko siya ng halamang gamot para kumalma. Ilang buwan pa lang ang pagbubuntis niya. Hindi pa dapat itong oras ng panganganak. Doktora, nangihina ako. Parang may humihigop sa lakas ko. Habang lumalapit si Amelia, ay napansin niyang ang anino ni Sylvia sa dingding ay kakaiba. Parang nahahati. Sandaling naging dalawa. Isang anino na parang may pakpak. Miguel, tawagin mo si Kapitan dito. Ngayon na! Sandali! Tatawag ako gamit ang cellphone. Wait! Biglang napahiga si Rosa habang nanlalabo ang kanyang mga mata. Kailangan nating dalhin siya sa klinika ngayon din. Tutulungan kita ngayon, buhatin siya. Sambit ni Sylvia. Ngunit habang binubuhat nila si Rosa palabas ng kubo, ay tila may narinig silang kakaiba mula sa kakahuyan. Isang mahabang hising na parang galit na hayop. Doktora! Sumakay kayo sa motorsiklo ko, bilis! Sinindihan nila ang kanilang mga motor.
pati headlights habang nagmamadali papunta sa klinika. Sa liwanag ng mga ilaw ay gumalaw ang mga anino ng mga puno. Narinig mo ba yon, Amelia? Ano yun, Miguel? Parang may gumagapang sa itaas ng mga sanga. Kuya Miguel, natatakot po ako. Huwag kang bibitaw, Kiko. Andito lamang ako. Sa likod ng liwanag ng mga motorsiklo ay may gumalaw na itim na hugis sa taas ng mga puno. At sa dilim ng kakahuyan ay muling narinig na naman ang tunog ng tiktik. Malakas, humina, ngunit habang lumalayo ang tunog, mas lalo itong parang lumalapit. Doktora, salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Pero pakiramdam ko parang may kulang sa lakas ng katawan ko. Normal lang yun, Rosa. Kailangan mong magpahinga ng ilang araw at huwag kang lalabas sa gabi lalo na habang buntis ka. Hindi lang pahinga ang kailangan niya, doktora. Kailangan din ng proteksyon laban sa nilalang na muntik nang kumuha sa kanya kagabi. Tala, hindi pa rin tayo sigurado kung anong nangyari. Pero hindi ko na rin maikakaila na may kakaiba talaga nangyayari dito sa baryo ninyo. Tahimik ang maliit na klinika habang nakahiga si Rosa sa kama. Sa labas ay naglalakad ang ilang kabataan na may bitbit na ilaw at kawayan. Lumapit si Aling Tala kay Amelia na may dalang mga tali ng bawang at ilang bote ng langis. Doktora, kung papayag ka, tulungan mo ko. Ihanda ang mga panangga labang sa aswang. Anong klaseng panangga po yung tinutukoy nyo? Yung bawang sa bawat bintana. Asin sa paligid ng bahay at langis na ito. Kapag kumulo ay ibig sabihin ay may aswang na papalapit. Bilang doktor, hindi ako naniniwala sa gantong bagay pero matapos ang nakita ko kagabi, handa akong subukan ng kahit anong paraan para maprotektahan ang mga taga dito. Habang inaayos nila ang mga bawang sa bintana ay dumating si Miguel na may dalang laptop at ilang maliit na aparato. Doktora, magugustuhan mong nilagay kong motion sensor at infrared camera sa paligid ng klinika para kung may gumalaw sa labas, makikita agad natin sa laptop. Parang ginawa mo tang surveillance station tong klinika ah. Kung may nilalang man sa dilim mas mabuti nang makita natin siya bago niya tayo makita, no? Lumabas sila sa klinika kung saan naroon si Kapitan Lito. Nakikipag-usap ito sa ilang kabataan ng baryo. Kayong lahat, magpupwesto sa palayan ngayong gabi. May dalang spotlight at flashlight. Gusto kong maliwanag ang paligid ngayon sa baryo, okay? Opo, Kapitan! Babantayan namin ang paligid. Kung may makita kayong kakaiba, sumigaw agad kayo, ha? Huwag kayong lalapit doon. Sumigaw lang kayo. Nagsimulang maglagay ang mga kabataan ng malalakas na ilaw sa gilid ng palayan. Unti-unting nagliwanag ang paligid ng baryo na dati nababalot ng dilim. Lumapit si Amelia kay Sylvia. Nakatayo ito sa gilid ng plaza. Sylvia, may gusto sana kong itanong tungkol sa nangyari kagabi kay Rosa. Oh, tungkol naman saan, doktora? Bakit ikaw yung unang dumating sa bahay niya? At ba't parang alam mo agad na may mangyayari? Napakunot ng noo si Sylvia. Nagpunta lang ako sa ilog para kumuha ng tubig at narinig ko siyang sumisigaw kaya tumulong ako. Sigurado ka bang yun lang yung dahilan mo? Ha? Parang inaakusahan mo na ako, doktora ha? Hindi naman sa ganun. Hindi ako nag-aakusa. Gusto ko lang naman malaman ng totoo. Ha? Kung yun ang naiisip ninyo, mas mabuti sigurong huwag na akong tumulong sa baryong to. Umalis si Sylvia na halatang nasaktan sa sinabi ni Amelia. Kinagabihan ay nagtipon sila sa loob ng klinika habang pinapanood ni Miguel ang mga video na nakuha sa drone. Oh, sandali. May nakita akong kakaiba dito. Ano yun, Miguel? Tingnan mo, Amelia. Ang puno ng niyog na yun. Lumapit si Amelia sa laptop. Sa video ay may isang figurang dahang-dahang bumababa mula sa puno. Ngunit hindi ito normal. Nakikita mo ba yung kung paano bumaba yung animal na yan? Parang paatras yung paa niya. At tingnan mo ang mga mata niya. Ang dalawang mata sa video tila
kumikislap sa dilim. Pulang-pula? Hindi maaaring tao yan. Kung ganon, may aswang talaga sa baryong ito! Sambit ni Kapitan Lito. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Matagal na siyang nagmamasid dito, Kapitan. Dapat ba nating sabihin sa buong baryo to? Hoy, Miguel! Kung sasabihin natin ngayon, baka magpanik ang mga tao. At tandaan ninyo, ang aswang ay kayang gumawa ng kapalit ng sarili niyang anyo upang hindi mapansin ang pagkawala niya. Ibig mong sabihin, maaring may makita tayong tao kahit wala naman talaga siya doon? Oo, Doktora. Kaya kailangan nating mag-ingat sa pagbibintang. Napaisip si Amelia habang nakatingin sa video. Kung hindi natin pwedeng harapin ng direkta, kailangan nating ilabas siya sa dilim. Pero, Amelia, paano natin gagawin yun? Ang aswang ay galit sa malakas na ingay at liwanag. Ha! Kung gano'n naman gagamitin natin ang pista ng bayan sa kanya. Hindi ba? Sigaw naman ni Kapitan Lito. Parang pain ba yun, Kapitan? Eksakto! Kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone at nagsimula mag-type. Anong ginagawa mo, Miguel? Tinatanong ko ang mga followers ko sa social media kung may nakaranas na ba ng gantong uri ng nilalang. Baka may makuha tayong impormasyon kung paano siya labanan. Kakaibang panahon na ang ngayon. Pati ang mga lihim ng dilim ay hinahanap na sa internet. Oh my God! Habang nag-uusap sila, ay biglang tumunog ang isang sensor sa laptop ni Miguel. Sandali! May gumagalaw sa labas! Lumingon silang lahat sa screen. Sa infrared camera ay may isang maitim na figura na nakatayo sa gilid ng palayan. Hindi ito gumagalaw. Para lamang itong nakatingin sa klinika. At sa katahimikan ng gabi ay muling may narinig na tunog. Tunog ng tiktik. Ngunit sa pagkakataong yun, parang nanggagaling lang mismo sa labas ng kanilang pintuan. Makinig kayong lahat! Ngayong gabi, gagawin natin ang plano. Huwag kayong lalayo sa plaza at siguraduhin yung maliwanag ang paligid, ha? Sambit ni Kapitan. Kapitan, nakaset na ang mga camera at sensor. Kapag may gumalaw sa dilim, makikita agad natin sa laptop. Kuya Miguel, ako nang bahala sa ingay. Tatawag ako ng mga tropa ko para sabay-sabay kaming magpukpok ng mga kaldero. Siguraduhin nyo lang na malapit kayo sa klinika. Kung may mangyari man sa inyo, gusto ko madali kayong maabot. Nagsimula ang plano sa ilalim ng maliwanag na buwan. Sa gitna ng plaza ay tumugtog ang lumang karaoke machine ng malakas ng kantang rock mula pa noong dekada 90. Sumisigaw mga tao habang ang mga kabataan ay nagkakantahan at tawanan. Ang mga bata naman ay may dalang kawalit kaldero. Sige! Sabay-sabay natin pukpukin, guys! Para hindi makalapit ang mga halimaw! Tige! Hampasin natin, tol! Tumunog ang mga kawali sa buong baryo. Sa klinika ay nakaupo si Amelia sa tabi ni Rosa habang pinagmamasan ang laptop ni Miguel. Miguel, gumagana ba lahat ng kamera? Oo, Doktora. 4 na infrared cameras ang nakapaligid sa klinika. Kapag may gumalaw, makikita natin agad. Ay, sana nga ay magpakita na ang nilalang na iyon upang matapos na ang takot sa buong baryong ito. Habang patuloy ang ingay sa plaza ay biglang kumurap ang mga ilaw at sa isang iglap, nawala ang kuryente. Sandali! Biglang namatay ang ilaw! May nagpatay ng linya ng kuryente natin dito! Mga konsehal, hanapin siya! Kasabay ng pagkawala ng ilaw ay bumalot ang kakaibang katahimikan sa baryo. Pagkatapos ay narinig nilang tunog na matagal ng kinakatakutan ng lahat. Yung tiktik. Kuya Miguel, narinig mo po ba yun? Oo, Kiko, huwag ka maingay. Sa laptop ay biglang gumalaw ang isa sa mga infrared cameras. May gumalaw sa likod ng klinika! Lumapit si Kapitan Lito at tumingin sa screen. Sa monitor ay may aninong tumatakbo ng napakabilis sa gilid ng palayan. Hindi ito normal na galaw ng tao. Lahat ng tao! Pumasok sa loob ng klinika! Ngayon na! Rosa, kailangan kitang ilipat sa kabilang kwarto. Habang binubuksan ni Amelia ang pinto ay may narinig siyang kaluskos sa itaas ng bubong.
May gumagalaw ata sa bubong. Imposible! Sarado ang lahat ng daan. Isang malakas na kalabog ang narinig. May gumapang sa ibabaw ng bubong na parang malaking hayop. Unti-unti itong gumalaw papunta sa bintana. At sa liwanag ng buwan ay nakita ni Amelia ang anyong ito. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating paniki. Ang itaas na bahagi ng katawan nito ay parang babae. Ngunit ang likod ay may pakpak na parang paniki. Ang tiyan nito ay nakabuka at ang mga lamang loob ay nakabitin habang gumagapang ito sa bubong. Diyos ko, ano to? Sa isang malakas na sigaw ay bumagsak ito sa bintana. Nabasag ang salamin habang pumasok ang nilalang sa loob ng klinika. Diretso itong tumalon papunta kay Rosa. Hindi mo siya makukuha! Agad na kinuha ni Amelia ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight. Tinutok niya ang matinding liwanag sa mukha ng nilalang. Ang mga mata nito ay pulang-pula at tila nasusunog sa liwanag. Napatras ang nilalang habang sumisigaw sa sakit. Umatras ka! Kinuha ni Miguel ang metal na tubo mula sa gilid ng kama at hinampas sa halimaw. Natamaan ang pakpak nito, ngunit agad itong bumawi. Tumabi kayong lahat! Pumutok ang baril ni Kapitan Lito. Umalingaw ang putok sa buong baryo. Lumayo kayo! Hinagis ni Tala ang isang dakot ng asin at mga butil ng bawang habang nagdarasal. Sa ngalan ng may kapal, lumayas ka sa baryong ito! Ngunit hindi pa rin umatras ang nilalang. Sa halip ay nilabas nito ang mahaba at madulas na dila na parang tubo. Mabilis itong umusad papunta sa tiyan ni Rosa. Doktora, tulungan niyo ako! Hindi kita pababayaan, Rosa. Dito ka lang. Biglang tumakbo si Kiko mula sa kusina na may hawak na palayok. Huwag mo siyang kukunin! Binuhos niya ang kumukulong mantika papunta sa nilalang. Napaurong ang aswang habang sumisigaw sa sakit. Sa galit ay bumangga ito sa dingding ng klinika. Bumukas ang kahoy na pader at sa isang iglap ay tumalon ito palabas papunta sa dilim. Tahimik na bumagsak ang mga basag na kahoy at salamin sa sahig. Umalis na ba siya? Kanina pa ako naghahanap sa kanya. Nagkatinginan silang lahat. Sa labas ng klinika ay muling umihip ang malamig na hangin mula sa kakahuyan. At sa dilim ng palayan, may dalawang pulang mata na saglit na kumislap bago tuluyang naglaho. Doktora, parang may masakit sa balikat ko mula kagabi. Hindi ko napansin kanina dahil sa gulo. Ipakita mo nga sa akin, Miguel. Dahan-dahang tinanggal ni Miguel ang kanyang jacket. Sa kanyang balikat ay may mahabang sugat na parang kinayod ng matulis na kuko. Kailan mo pa ito nakuha? Nung sinugod ko yung halimaw sa loob ng klinika. Pero nadapisan siguro ako ng kuko niya. Lumapit si Tala at pinagmasdan ng sugat. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Doktora, hindi ito ordinaryong sugat. Bakit? Anong nakikita mo? May kakaibang kulay ang paligid ng sugat. Parang may lason. Huwag niyo naman akong takutin, Aling Tala. Parang simpleng gasgas lang yan eh. Kung kagat o sugat ito ng aswang, may posibilidad na pumasok sa dugo mo ang sumpa nito. Sumpa? Seryoso ba kayo? Napangiti si Miguel ngunit halatang kinakabahan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magiging halimaw. Ano ba kayo? Lumipas ang mga araw at si Miguel ay nanghihina. Inaalagaan siyang mabuti ni Amelia. Doon nagsimula ang pagtitinginan ng dalawa. Amelia, maraming salamat ha. Araw-araw ka nandito para sa akin. Ano ka ba, Miguel? Trabaho ko to. At dahil sa kabutihan mo dinadanas mo to rito. Amelia, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Ano yun? Tila ba, nai-inlove na ata ako sa iyo. Miguel, ano ka ba? Biglang sumunggab si Miguel at nagnakaw ng halik kay Amelia. Napamahal na rin ako sa iyo, Miguel. Kaya ako nandito araw-araw. Sana gumaling ka na.
Lumipas pang ilang araw at nagsimulang makaramdam si Miguel ng mga kakaibang pagbabago. Kinagabihan habang nag-iisa siya sa klinika ay napahawak siya sa ulo. Bakit umiikot ang paningin ko? At sa gitna ng katahimikan ng umaga, may narinig siyang tunog. Tik-tik. Hindi maaring narinig ko pa rin yun kahit araw. Sa kusina ng klinika ay napansin niyang nakatitig siya sa hilaw na karne na nilagay ni Tala para sa hapunan. Parang may kakaibang gutom na kumakalam sa kanyang sikmura. Ano ba to? Anong nangyayari sa akin? Kinabukasan ay kinausap niya si Amelia sa likod ng klinika. Amelia, kailangan ko sabihin sa'yo to. Itong totoong pakiramdam ko. Nagbabago yung katawan ko. Anong ibig mo sabihin, Miguel, my loves? Naririnig ko pa rin yung tiktik kahit umaga. At parang gusto kong kainin ang hindi ko dapat gusto kainin. Miguel, ano nangyayari sa'yo? Kung totoo ang sinasabi ni Tala, baka ako na ang susunod na magiging halimaw. Ano nang gagawin ko, baby loves? Lumapit si Tala na tila narinig ang kanilang usapan. Ha! Naririnig ko ang usapan ninyo. Marites ata ito. May isang lumang kwento tungkol sa mga kagat ng aswang. Ano yun? Ano yun, Aling Tala? Minsan, kapag nabigo ang aswang sa pag-atake, pumipili siya ng kapalit. Yun yung taong sinusugatan niya ang magiging susunod na tagapagmana ng sumpa. Pero, may paraan ba para pigilan natin yun? Meron, ngunit mahirap. Ano kailangan kong gawin? Kailangang kusang isakripisyo ng taong sinumpa ang isang bagay na pinakamahalaga sa kanya upang maputol ang sumpa. Natahimik si Miguel. Kung ganun may isa pang paraan lamang. Miguel, huwag kang padalos-dalos. Kung ako magiging susunod na aswang, mas mabuting ako na ang tapusin. Tapusin na ito ngayon! Kinagabihan ay tahimik na umalis si Miguel sa klinika. May dala siyang backpack na puno ng kagamitan. Drone na may nakakabit na malalakas na floodlight. GoPro camera sa dibdib. At lubid na pinagtagpi-tagping bawang. Bago siya umalis ay nagdala siya ng mensahe kay Amelia. Doktora, huwag niyo ko sundan. Isasara ninyo ang klinika at bantayan si Rosa kung hindi ako makabalik. Alam niyo kung bakit ako umalis. Pagdating sa gitna ng kagubatan, ay nilabas niyang drone. Kung naririnig mo man ako, lumabas ka na. Alam kong ikaw yon, Sylvia! Mula sa dilim ng mga puno ay may lumabas na figura. Unti-unting nagbago ang anyo. Humaba ang pakpak. Naging mapula ang mga mata. Si Sylvia. Matapang ka, Miguel, ha? Bihira ako makakita ng taong kusang lumalapit sa akin. Ikaw ang umatake sa baryo, no? Matagal na akong narito bago pa dumating ang mga tao sa lugar na to. Bakit mo ginagawa to? Dahil minsan, naging tao rin ako kagaya ninyo. Mahirap, gutom, at walang magawa. Nang inalok sa akin ang kapangyarihan ng aswang, tinanggap ko para mabuhay. At ngayon, gusto mong gawin akong kagaya mo? Hindi ka kailangang pilitin. Ang dugo mo ay nagsisimula ng magbago. Sumama ka na sa akin at magiging walang hanggan ang buhay mo, Miguel. Mas pipiliin kong mamatay kaysa maging halimaw katulad mo! Pinindot ni Miguel ang remote ng drone. Biglang sumiklab ang malalakas na ilaw. Aray! Nabulag siya ng matindi sa liwanag. Agad na tumakbo si Miguel sa pagitan ng mga puno habang hinahabol siya ng aswang. Humahampas ang pakpak ni Sylvia na parang malakas na bagyo. Hindi ka makakatakas, Miguel! Tingnan natin! Nilabas ni Miguel ang lubid na gawa sa bawang at hinagis ito sa katawan ni Sylvia. Nabalot ng lubid ang kanyang pakpak. Aray ko! Habang nagpupumiglas ang aswang ay kinuha ni Miguel ang bote ng banal na langis mula sa bag. Ito na ang wakas mo! Binuhos niyang langis sa ulo ni Sylvia. Biglang nangisay ang katawan ng aswang. Hindi!
Sa sandaling yun ay naramdaman ni Miguel ang matinding sakit sa kanyang sugat. Huli na! Naramdaman niyang lumalakas ang sumpa sa kanyang dugo. Ngunit bago pa siya tuluyang bumigay, ay napindot niya ang isang button sa drone. Kung magiging halimaw man ako, ipapakita ko sa buong mundo kung ano ang totoo! Nagsimula ang live stream sa internet. Sa harap ng kamera ay nakita ng mga manonood ang nagngangalit na aswang. Unti-unting nagliyab ang katawan ni Sylvia dahil sa banal na langis at matinding liwanag. Sa loob ng ilang segundo ay nilamon ng apoy ang kanyang katawan hanggang sa maging abo. Ngunit habang nakatayo si Miguel sa gitna ng kagubatan ay naramdaman niya ang kakaibang init pa rin sa kanyang dugo. At sa malayo, narinig niyang muli ang tunog. Tik-tik. Tala, sigurado ka bang dito siya huling nakita? Sigurado ka na nandito yung drone kagabi? Oo, doktora. Dito sa bahaging ito dumaan si Miguel. Dito kung saan nasunog ang aswang. Tahimik ang kagubatan at papasikat ng araw. Ang hamog ay nakabitin pa sa mga dahon at ang paligid ay parang walang nangyaring laban nung gabi. Sa lupa ay may bakas na sunog na damo at abo. Ngunit walang katawan. Walang bakas ni Miguel. Hinahanap na namin ang buong paligid. Wala kaming makita kahit isang bakas ng paa. Kapitan Lito, hindi pwede mawala si Kuya Miguel ng ganun-ganun na lang. Habang naglalakad si Amelia sa gitna ng clearing, ay may napansin siyang maliit na bagay sa ibabaw ng isang tuod na puno. Isang kamera. Sandali. May naiwan si Miguel dito. Kinuha niya ang kamera at pinindot ang play. Sa screen ay lumitaw ang mukha ni Miguel. Pagod siya at halatang namumutla ngunit nakangiti pa rin. Kung napapanood nyo to, ibig sabihin, natapos ko ng laban kay Sylvia. Huminga siya ng malalim sa video. Doktora, alam kong hindi mo gugustuhin ang ginawa ko. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko lumalakas ang gutom sa loob ko. Tandaan mo, mahal na mahal kita, Amelia. Hindi ko malilimutan ang gabing may nangyari sa atin, baby. Miguel? Ayokong dumating ang araw na ako mismo mananakit sa inyo, kaya kailangan kong umalis. Alam ko na. Ito magiging desisyon mo, anak. Pupunta ako sa lungsod kung saang maraming ilaw at ingay. Baka doon ko mas mapigilan ang nilalang sa loob ko. Saglit siyang tumingin sa kamera na parang may gustong sabihin, ngunit nahihirapan. Kung sakaling makita niyo ulit ako, huwag niyo akong lapitan, ha? Tumigil sa sandali. Tumakbo kayo. Namatay ang video. Tahimik na napaupo si Amelia habang hawak ang kamera. Hindi ko siya kayang pabayaan na mag-isa. Minsan, doktora, ang pinakamahirap na paraan ang siyang tanging paraan para maprotektahan ng iba. Kung buhay pa siya, sana'y kayanin niyang labanan ng sumpano. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa barangay San Vicente. Sa klinika ay may bagong iyak na narinig. Oh, doktora, tingnan niyo po ang anak ko. Napakaganda ng sanggol mo, Rosa. Papangalanan ko siyang Mika bilang papasalamat kay Miguel na nagligtas sa ating lahat. Sigurado kong matutuwa siya kung maririnig niya yan, Rosa. Sa plaza ay natapos din ang proyekto ng bagong sistema ng malinis na tubig na iniwan ni Sylvia. Kahit wala na siya, pinagpatuloy ng baryong plano. Samantalay si Kiko ay abala sa kanyang cellphone. Doktora, tingnan niyo po ito. Milyon na yung views sa videos ko. Kasama si Kuya Miguel. Video yan ng laban sa gubat. Opo, kumakalat na sa buong YouTube. May mga nagsasabing totoo raw yung aswang. Tsaka, na-monetize ko na din yung sa YouTube. Baka maging millionaire na ako. Ano ba ang sinasabi ng otoridad dyan? Sabi nila edited lang daw yun o special effects. Pero alam ko ang totoo. Napangiti si Tala habang naririnig ang usapan. Hay, kahit anong sabihin nila,
Ang mga nakikita ng katotohanan ay hindi makakalimot. Simula noon, ay may mga taong nagdadala ng bawang at asin kahit sa bayan. Ang iba'y nagsasabing alamat lang yun. Ngunit ang mga nakaranas ng gabi sa baryo ay alaman totoo. Pagkalipas ng ilang buwan ay bumalik si Amelia sa Maynila para dumalo sa isang medical conference. Sa loob ng isang modernong coffee shop ay nakaupo siya habang may hawak na laptop at nagre-review ng papel na sinulat niya tungkol sa rural health at mga paniniwala ng komunidad. Minsan, ang agham at alamat hindi magkaaway, kundi dalawang paraan lamang para maunawaan ng buong mundo. Tahimik ang cafe. May malamig na hangin mula sa air condition at mahina ang tugtog ng musika. Pagkatapos ay may narinig siyang pamilyar na tunog mula sa likod niya. Tik-tik na naman. Napatigil si Amelia. Dahan-dahan siyang lumingon. May isang lalaking nakatayo sa likod niya. Maayos ang damit, malinis ang buhok, at hawak ang isang smartphone na tila may binabasa. Ngunit nang ngumiti ito, ay napansin ni Amelia ang isang bagay. Ang mga mata nito ay bahagyang mapula. Matagal na tayong hindi nagkita, doktora. Miguel, Huwag ka mag-alala. Natutunan kong kontrolin ang gutom kahit paano. saglit siyang tumingin sa paligid ng cafe kung saan abala mga tao sa kanilang mga laptop at telepono. Sa lungsod, mas madaling magtago. Ibig mong sabihin? Walang nakakapansin kapag maraming tao. Naglakad siya papunta sa pintuan ng cafe. Tandaan mo, doktora, hindi natapos ang sumpa. Huminto siya sandali bago tuluyang lumabas. Lumipat lang ito ng lugar. Sa labas ng cafe ay patuloy ang ingay ng lungsod. Mga sasakyan, ilaw ng billboard at libo-libong taong naglalakad sa gabi. At sa gitna ng modernong lungsod, may isang nilalang na kayang maglakad sa gitna ng mga tao. Isang halimaw na kayang magtago sa anyo ng tao. At sa malayo, sa pagitan ng ingay trapiko, may isang tunog na halos hindi mo maririnig. Wakas. Minsan, ang tunay na halimaw ay hindi yung nakatira sa kagubatan o lumilipad sa dilim. Mas nakakatakot ang halimaw na kayang ngumiti, makihalubilo at maglakad sa gitna ng mga tao na parang isa lamang sa atin. Hindi lahat ng panganib ay nasa liblib na baryo o sa ilalim ng puno ng balete. Sa panahon ngayon, maaari itong magtago sa maliwanag na lungsod, sa likod ng mga cellphones, kamera, at social media, kung saan mas madaling magtago ang isang nilalang dahil walang nagdududa. Ang alamat ng aswang ay hindi kailanman namamatay. Nagbabago lamang ito kasabay ng panahon. Kung nagustuhan niyo ang ating story, please comment awoo. At kung meron kayong real life stories na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment At mag-subscribe na kay Kuya Mangis.